Sa nakaraang video, napagtanto ng ating bida na ang sagot sa kanilang problema ay weapon reinforcements. Kaya naman, pumunta ito kay Akon para magpagawa ng weapon at armor para sa 20,000 na ikinigulat naman nito. Sunod nitong hakbang ay ang pumunta sa slave market para bumili ng 50,000 slaves na gagawin sanang sundalo. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, na-shock si Ian, ang manager ng slave market dahil sa request ng bida. Kinumpirma nito kung tama ba ang rinig niya na 50,000 katao ang kailangan niya. Tanong tuloy ng bida kung imposible daw ba ito. Sabi naman nitong napakarami raw na mga nobles ang kumontak sa kanya recently. Mga 2,000 o 3,000 daw. At halos lahat sila ay naghahanap ng slaves para gawing sundalo. So humingi ito ng paumanhin pero tinanong nito kung gagamitin niya ba raw ang 50,000 katao para gawing sundalo. Sabi naman ng bida na syempre hindi daw lahat iyon. Gaya ng dati, ang request niya ay magkakapamilya so di lahat ng miyembro nito ay magiging sundalo. Pero kung ano man daw ang iniisip nitong dami, ganun nga raw ang kailangan niya. Napangiti naman ito at sinabing, naiintindihan niya raw. Sa isip naman ni Errol, nakakita na naman daw si Ian ng pagkakataon upang kumita. At siguradong dahil marami ang kumukontak sa kanya ngayon, imposibleng hindi nito mapansin na meron ng sign na magkakagerason. Sigurado daw ang bida na maniningil ito ng mas mataas sa usual sa kanyang mga customers. So pinaalalahanan niya itong, hindi dapat niya sabihin sa iba ang business nila doon. At sumagot naman itong, of course. Basis ng kanilang negosyo daw ang pagtatago ng sikreto. Tinanong naman nito kung ipapadala lang daw ba ang 50,000 sa Fahilia at napatanong ito gaano katagal aabutin. Sagot naman niyang mga 5 days daw. So sabi ng bida, babalik na lang daw siya sa loob ng 5 araw upang sunduin ang mga ito. Nagulat naman si Ian at tinanong kung hindi ba raw magiging hassle yun. Sagot niyang, wala daw iyong problema. Pagkalabas ng pinto, naisip naman nitong, pagbalik niya, marami pa siyang mga trabaho para makapaghanda sa paparating na digmaan. Ayaw pa daw niyang magtrabaho, kaya naman naisip niyang gamitin itong excuse para piametics muna sa 5 araw na meron siya. Excited naman itong magbakasyon. Kasama pala nito ang kanyang kapatid na nagulat nang marinig na hindi pa sila makakabalik ng Fahilia. 5 araw pa raw ang hihintayin. Worried naman ito kung okay lang ba daw iyon gayong busy ang lahat. Sagot naman ni Errol na hindi talaga nito alam what's good at all. Kapag mas busy daw, mas okay na piametics muna at mag-enjoy ng kaunti. Sa tingin naman ng prinsesa na kailangan niyang kausapin si Ian para makauwi sila agad. Pero tinanong naman siya ng kapatid nito kung hindi ba raw ito interesado makita muna ang royal capital. Tila na-stun naman ito sa tanong niya. Dahil nga ipinanganak ito bilang prinsesa at dahil sa naging insidente sa Dark Mage, palagi lang ito nasa Royal Palace buong buhay niya. Sigurado daw ang prinsipe na curious ang ate niya sa outside world kaya naman sure siya na hindi niya matitiis ang offer na ito. Answer man ito sa pagpunta sa Royal Capital, inudyok siya ni Errol na binigyan daw siya ng instruction tungkol sa mga importanteng issue so hindi raw ito magiging problema. At isa pa, wala naman daw itong gagawin pagbalik nila ng Fahilia, diba? At nag-agree naman ito, kaya pumayag siya pero ngayon lang daw at natuwa naman ang kapatid nito. Ipinakita na nga ang Royal Capital kung saan makikitang busy ang mga residente nito. Nagulat naman si Kanian na parang ang liit pala ng teritoryo nila kumpara dito. Sagot naman ni Errol na countryside kasi yun. Humawak lang daw siya sa kanya para hindi ito maliga. Nagtry naman sila ng street food parang Betamax ang sa prinsesa at butiki ataong sa prinsipe. Napansin naman ni Kania ang fountain doon na tila mas maliit daw sa Royal Palace pero worth seeing naman daw sabi ng prinsipe. Napansin naman ng prinsesa ang signage sa gilid at tinuro ito sa kapatid niya. Alam niyang siya daw ang gumawa nito dahil nakita niya na ito dati. Signage pala ito ng mga nagbebenta ng produktong gawa ng prinsipe. Nagulat naman siya sa nakasulat dito. Nakakahiya daw at nag-blush ito. Sino ba daw ang in charge sa lugar na iyon? At na-realize niyang maaring sa merchant group nila ito. Kaya naman sinabi niya sa ate niyang sa ibang lugar na lang daw sila pumunta. Napansin naman nito ang nagbebenta ng espada doon. Tanong ng salesman kung kailangan ba raw nito ng magandang espada. Pumunta daw ito sa tamang lugar dahil meron sila doon noon.
Ipinakita nito ang isang espada na sinabi niyang gawa ng sikat na dwarf's blacksmith sa Iron Factory. For sure, narinig na daw nito ang tungkol sa skills ng dwarves kaya siguradong quality daw ito. Para lang daw sa kanya, magbibigay ito ng discount na 10% off. Pero napansin naman ng prinsipe na peke ito. Sinabi nitong alam niya na kailangan daw nilang kumita pero ang pagbebenta ng mga peke ay hindi raw katanggap-tanggap. So nagulat ang prinsesa at tinanong kung peke nga daw ba talaga ito. Todo tanggi naman ang salesman na sinabing, totoo daw yun. Verified pa nga daw ng mga dwarves ito. So sabi ni Errol kay Kenia, na maglagay daw ito kapiranggat na mana sa espada kaya't sinubukan niya. Hinawakan niya ito at inangat pero, nabali lang ang peking espada. Napatanong naman ang bida na, ganun lang daw ba kabilis maputol ang espadang gawa ng mga dwarves na kahit kakaunting aura lang ay warek na. Sabi naman ng salesman na misunderstanding lang daw ito. Kaya naman sagot ng bida na kung ipipilit daw niya ito, pwede naman nilang ipack-hack sa malapit lang. Babayaran pa daw niya ito kung mali siya. Kaya naman naiyak ang salesman at humingi ng tawad. Nakipaghagal naman ang prinsipe at sinabing papatawarin ito kung ibibigay sa kanya ng mura ang hawak niya. Ayaw sana ng salesman pero hindi na ito nakapalagpas sa bida at nagpasalamat na lang sa kabaitan daw nito sa kanya. Paglabas nila, ipinakita na dagger pala ang hawak nito. Tinanong ni Kenia kung ganun ba daw kagusto ito ng kapatid niya. Sagot naman nitong, totoong dagger daw na gawa ng dwarf yun. Kahit na maliit na dagger lang ito, naz-ipat na kaagad ng kanyang mata na totoo ito. Ibinigay niya naman ito bilang regalo sa kanyang kapatid na ikinagulat naman nito. Kaya naman napangiti ang prinsesa at nagpasalamat kay Errol. Palagi daw siyang inaalagaan nito. Patuloy naman silang namasyal doon. Sa isip ng bida, ang tuwang nakita niya sa kapatid ay parang sa isang babae na nakatanggap ng magandang damit bilang regalo. As expected, kakaiba daw ang ate nito, espesyal daw talaga. Masaya siya na naging closer sila bilang magkapatid. Few days later, natipon na ang mga slaves na ni-request ng bida. Tinanong naman siya ni Kenia kung hindi ba raw masyadong marami ito. At nagulat naman si Errol. Pina-imagine nito sa kapatid ano ang magiging itsura niya if maglilid siya ng 20,000 na mga sundalo. Hindi ba daw cool iyon tignan? Pagbalik sa Fahilia, naghanda na sina Dia, Asha at Seyna upang batiin ang kakabalik lang na prinsipe. Sabi ni Seyna na ilang araw na din since nakita nila ito so dapat daw nandun sila para ay welcome siya. Pero nagiba naman ang itsura ng mga ito nang makita na hindi lang pala si Errol at Kenia ang dumating. Masaya pang kumaway ang prinsipe at sinabing meron daw itong kasamang 50,000 katao. Nakakagulat naman talaga ang dami, kayang-kaya nang mapuno ang Philippine Arena nito. Napa-facepalm naman si Asha at sinabing dapat ata ay sinundan niya ang prinsipe. Nagulat si Seyna at sinabing hindi ba raw sobrang rami ng dala-dala nito pabalik. Tila pagalit naman sinabi ni Dia Reki kung paano daw nila pakakainin ang ganun kadaming tao doon. Lumapit si Asha sa prinsipe at sinabing naiintindihan niyang kailangan nilang maghanda sa digmaan. Pero hindi ba daw mas okay kung magre-recruit na lang sila matapos makumpirma muna kung tama ang impormasyon na nakuha nila? Sabi naman nitong, sigurado daw siyang matutuloy ay gera. At ang Fahilia ang pangalawa o pangtalong lugar na wawasakin. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin nitong, magtiwala lang daw sila sa kanya. Kailan ba raw ito nagkamali? Wala namang nagawa si Asha at sinabing hindi niya na raw kakwestiyonin ang prinsipe. Kaya naman nagpasalamat si Errol sa pag-intindi nito. Ang tulong daw nito ay kakailanganin sa kung ano ang gagawin nila from now on. Sisiguraduhin niya raw na magiging highest quality troops ang mga ito na poprotekta sa Fahilia. Matapos daw mamili ng mga useful na personnel sa kanila, i-train ang mga ito at gagawing commander ng bawat unit para naman mag-train sa mga natitirang troops. Maghahanda raw siya ng basic training manual para sila na ang bahala sa general supervision nito. Tinanong niya naman kung kaya ba daw ito ng dalawa at sumigaw sila ng yes, sir. Ayos daw, dahil magiging sobrang busy nito sa mga susunod na araw. Naiinis naman ang prinsipe dahil sa mga leader ng tatlong bansa na hindi niya pakilala. Kailangan niya tuloy magtrabaho ngayon dahil sa pinaplano raw nila. Sisiguraduhin niya raw na mapaparusahan niya ang mga ito gamit ang mga soldiers na i-train niya. Grabe, nakakagulat nga naman talaga ang dami ng dinalang tao para i-train ni Prince Errol. Paano kaya nila ito mama-manage? At ano ang mga susunod na hakbang nito upang mapaghandaan ang paparating na digmaan?
Alamin natin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panunood, Oni-chan.